Mga kabrid, andito tayo ngayon sa ating lugar, sa may malapit sa atin yung daanan ng mismo ng tubig, yung creek. Ayun mga kabrid ang sitwasyon natin, no? Sa tuloy-tuloy na pag-buhos ng ulan mga kabrid, andito rumaragasa yung tubig mga kabrid, oh. Medyo humupa na siya kasi syempre malawak-lawak to. Pero yung kagabi na ilang araw na ulan mga kabrid, ito ay lubog mga kabrid. So ayan, oh, kumuha na tayo kasi hindi na siya safe na siyang puntahan mga kabrid. So ayan, oh, sitwasyon natin. So, tara, samahan niya ako. Maglathala tayo. Tingnan natin ang buong lugar mga kabrid. Tara, let's go! Yung sitwasyon natin dito sa ating lugar, dito sa Pagray Antipolo mga kabrid, dito sa malapit sa creek. Ang creek na ito or yung dike na ito mga kabrid, sa kumukonekta papuntang Marikina River mga kabrid. So ayan, no. Ang video na ito ay hindi intensyon na maglathala ng isang kasalukuyang sa panahon mga kabrid. Maaaring hindi ito umaakma sa kung ano man ang nasa balita mga kabrid. Pero ito yung inilalathala ko bilang sitwasyon sa aming lugar mga kabrid. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa aming lugar mga kabrid ay ganito ang nangyayari. Yung agos ng tubig is napakalakas mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Tuloy-tuloy tayo dun, no. Mag-video tayo ng maayos, baka kasi mapano pa tayo pag dito. So balik na rin lang natin mga kabrid. Let's go! At yun na nga mga kabrid, dahil hindi tayo maayos sa paggalaw natin ng nakaharap ang camera at nakikita tayo mga kabrid, mas maganda-ganda sana. Eto mga kabrid, ibalik natin sa nasa likod naman ang camera natin para po ma-express natin o maipakita natin ang tunay na pangyayari o sitwasyon nang hindi tayo nag-aalangan sa paglakad, sa pagkuha ng video, kasi hindi tayo nakatutok sa mukha natin mga kabrid. Syempre, unang-una sa lahat, maraming salamat sa patuloy na panonood dyan. Ang video po na ito mga kabrid ay ukol sa sitwasyong aktwal tungkol sa tuloy-tuloy na pag-ulan mga kabrid. Isa itong updates all about nature mga kabrid. Ang tuloy-tuloy na pag-uulan dito sa aming area ay nagdudulot po ng isang malakasang tubig mga kabrid na patungo po ito sa Marikina River mga kabrid. Yung isa sa dahilan kung bakit biglang tumataas ang tubig sa Marikina at nagdudulot minsan ng pagbaha mga kabrid ay dahil dito sa patuloy na pag-ulan at yung mga tubig na galing bundok, nagsasama-sama sila papunta doon. Ayun, biglang nataas ang tubig doon sa Marikina River. Ang lugar po na ito mga kabrid ay ang Pagray Antipolo mga kabrid. Ito po ay maraming matataas na bundok, and then syempre andun kami rin sa bundok nakatira. Naglalathala po ako ng sitwasyon kasi yung bahay namin or namin isa nasa may tuktok na rin po. So hindi naman siya yung pinakatori mga kabrid, pero yung tubig po na galing sa pinakataas dumadaan po halos sa bahay sa lugar namin. So pag tuloy-tuloy po ang pag-uulan mga kabrid, lumalampot ang lupa. Hindi lang ang kailangang matyagan ang pag-landslide mga kabrid. Ang kailangan din niya pagmasdan mga kabrid or i-monitor ang maaaring pagbuwal ng mga puno mga kabrid dahil sa malambot na lupa. So maaaring magdulot po iyon ng isang mga damage or pagkaabala sa ating pamumuhay mga kabrid, sa mga properties natin kung mabagsakan ang bahay natin mga kabrid. So ako bilang GPC Bakit mga kabrid, concerned ba? Tinitingnan ko yung sitwasyon, ay malalambot ng lupa ko mga kabrid, nagsisimula ng magtibag-tibag yung matataas na part ng aking gilid ng bahay. So hindi ako natutulog pagdating sa ganyan kasi antimano, tayo, bantay ba sa tuloy-tuloy na pag-ulan. So maaga pa lang mga kabrid, tumila ang ulan. Time check natin dito is alas 8 ng umaga mga kabrid. So tinakbo ko na ito kasi nung nakaraan, yung kasagsagan po ng malakas na ulan, pumunta na po ako dito. Kukuha lang sana ako ng kunting video, kaso hindi siya accessible kasi itong nilalakaran ko na ito mga kabrid, yung kalsada mga kabrid, zero visibility rin po yan nung kasagsagang kalakasan ng pag-agos ng tubig. Hindi po makita yan, hindi siya accessible mga kabrid. Hindi siya pwedeng daanan mga kabrid. Maaring maagos ka dyan sa malalim kung nakamotor ka or naka-tricycle ka, hindi siya kaya na-stack up ang mga traveler o mga nasa labas mga kabrid. So kailangan nila magpahupa bago sila makadaan mga kabrid. So abala. Pero ina-update ko mga kabrid,
ang mga kaibigan natin na nagtatanong tungkol sa sitwasyon natin mga kabrid, kasi siyempre nasa balita lang. Pero naglalathala tayo, hindi po tayo nagki-claim na ito po yung nasa balita. Hindi ko po kiniklaim na ano to, according or parehas ng nasa balita. Iba-iba po. So, minsan iba kasi yan sa kanila. So syempre mas legit sila mga kabrid, kasi ano yun, syempre balita na talaga yon. So hindi ko kiniklaim na ganito talaga lahat ang nangyari. Iba rin ang nakukuha nilang proof, iba rin ang masasabi nila mga kabrid. So I do not claim na na may rights ako sa paglalathala ng ganito mga kabrid. Pero pinapakita ko ang sitwasyon sa mga kaibigan ko lang, sa mga followers ko, sa mga subscriber ko mga kabrid, ang sitwasyon na okay naman na. Sa ngayon, bumaba na po yung tubig. Dati po, kahapon, nung isang araw, zero visibility yan. Hindi tayo makapagkuha ng video kasi medyo hindi siya safe. So, ayan mga kabrid, ang actual nating pagpapakita sa inyo ng isang malakas pa ring pag-agos mga kabrid. Dito mga kabrid is, ang lugar na ito is papunta dun sa kaibigan natin. Naaalala nyo yung mga content ko na kumukuha ako ng mga gulay, humihingi ako ng langka, mga prutas mga kabrid. Dito ako dumadaan mga kabrid. Hindi ako makadiretso ngayon kasi hindi siya accessible doon. Medyo hindi safe. So hindi ako tumuloy mga kabrid. Kumustahin ko rin sana ang kaibigan natin doon sa bundok. Kay Sir Fernand mga kabrid. So ayan mga kabrid. Kuha na lang ako dito para ipakita rin sa inyo, and then kay Mrs. mga kabrid na okay na. Sana hindi na umulit pa ang pag-ulan ng ganong mga 3 araw, 2 araw, kasi may mga alaga tayong hayop mga kabrid. May mga alaga po ako. Meron akong mga manok, meron akong mga pananim, meron akong hindi pa maayos na kalagayan sa bahay. May nagla-landslide pa doon, may bumibitak, may bumabagsak pa. Tapos pag nagkataong hindi ko mahakot agad yung bumabagsak na mga lupa sa dingding ko, bumabagsak yung pag ulan, pumapasok sa loob ng bahay ang tubig, kasi parang landslide na siya sa pader na ng dingding ng bahay. Pag umulan, tatagos na ang tubig doon sa dingding. So magkakabaha na sa loob ng bahay mga kabrid. Kaya inaalalayan ko talaga. Minsan kasi iniisip ko kung tutulugan ko yung ganong sitwasyon na patuloy-tuloy na pag-ulan at nakikita kong patibag-tibag ang lupa, baka pagising ko is mayroon ng tubig sa loob ng bahay. Kaya pag nakita kong bumagsak, pinapala ko na agad yun mga kabrid. Di bali nang magbabasa tayo, pero at least naaalalayan natin ang maiwasan natin ang mangyaring mas worst pa, kagaya ng mga pagbagsak talaga ng mga lupa na magkaroon ng baha sa bahay. So ayan mga kabrid, bumaragasa pa rin, pero pa-okay na to. Pa-okay na po ang sitwasyon mga kabrid. So pag luminaw ito at medyo magbumalik na sa normal, marami na namang isda dito mga kabrid. Marami dito tayong makikita ng isda pag malinaw na, yung mga tilapyang ligaw, yung mga kulay pink, yung mga pwedeng ulamin. Maraming pumupunta dito para maglambat mga kabrid. Marami silang nakukuha. So mostly sa mga nakaraang video ko ukol dito mga kabrid, siguro ko nakakuha sila ng mga 20 piraso na malalaki mga kabrid. Nagtitimbang siguro ng mga 3 kilo mahigit mga kabrid. So mula dun sa dulo, maglalambat-lambat lang sila. Pag nakita nila, tatapunan lang ng lambat, na huhuli nila, naiipon nila, binibidyohan natin paminsan-minsan. Mga hito, mga dalag, mga ganon, medyo yung iit, maraming ganon. So nung nakaraan niyang pagpunta ko rito mga kabrid na medyo malakas ang agos, may nakita tayong Komodo dragon or bayawak sa ating tawagin. Inaagos siya ng tubig dyan tapos kinukontra naman niya, ayaw niya magpaagos kasi papunta ng Marikina bayan niya, mapupunta siya sa city. So ang ginawa nung nakita ko, sabi ko itaboy mo. So tinaboy niya yung bayawak, tinaboy niya doon sa mga kadaan siya, na makakabalik siya sa wine. So pagtaboy niya, nawala yung bang naglangoy pa ilalim. Tapos inayaan na namin mga kabrid. Inayaan na namin kasi andun na yun, nakahanap na ng paraan yung mga kabrid. So ganun lang, ayan mga kabrid. So pag medyo na okay na, makakapunta na naman tayo sa kaibigan natin sa bundok mga kabrid, makakapag-update na naman tayo. So itong pag-update ko is para makipakita ko rin sa mga kaibigan ko na okay naman na ang sitwasyon, wala nang masyadong ulan. Kay Mrs. din, makakapagsabi din ako na okay na, mabawas-bawasan ng pangamba natin kasi medyo humupa na mga kabrid. Humupa ng tubig, may tendency na tumigil ng pag-ulan na tuloy-tuloy, and then sana naman mga kabrid hindi na tayo matuluhan ng pag-ulan na yan mga kabrid, kasi apektado talaga, walang pasok, walang medyo ang mga alaga natin is medyo stress na sa tubig mga kabrid sa pag-ulan, kasi may hangin din nakasama
pumapasok doon sa maliit nating kubo-kubo or soyab na sinasabi. So tuloy lang ito. Maraming salamat pala mga kabrid sa panunood dyan, pagkaway-kaway mo dyan. Ang paglalathala natin isa pinadaan natin sa pamamaraang premiere videos. So dito 13 minutes mostly ang ginagawa natin. Tapos ito halo-halo mga kabrid, kasi ang ginagawa ko po sa YT ko isa pinaghalo-halo ko pa ang mga content ko. So kahit backyard tayo, mayroon tayong mga section ng games, kasi ang ganda pala tingnan mga kabrid pag marami ka ng videos tapos segregate mo na siya. May parting mga games, may parting ride vlogs, may parting adventure, may parting ganito mga kabrid. Ang ganda tingnan pala sa mga playlist mo pag medyo na napaparami na sila. So sabi ko, why not na lang iba-ibahin ko na lang ang content ko depende sa sitwasyon na naranasan ko. Parang daily life sharing lang ba? Daily life videos, daily life sharing. Kailangan lang i-consistent mo ang paggagawa mo ng video na at the same time kahit pa paano nag-i-effort tayo, nagbibigay tayo ng panahon, effort sa pamamasyal, pupuntahan natin ang lugar na i-content natin, voice over tayo, and then mag-update tayo. Medyo may paparting nakakatulong tayo sa mga information, sa sitwasyon. May parte namang medyo nakikita nilang medyo hindi epektibo. So ito lang naman na paglalathala ko isa para sa aking lang din, update na kung ano yung nangyayari kay GPC Backyard sa lugar nila, kung ano ang ginagawa niya sa mga sitwasyong ganyan. Ang mga alaga niya, bakit hindi niya na nakakapagpakita, ano ba yung nangyayari doon, bakit hindi na siya nakakapag-update sa mga alaga. Ganito mga kabrid, nailalathala ko ang sitwasyon para kahit pa paano yung mga taong medyo bakit ganyan ang upload niya, backyard video siya ng mga manok pero bakit may ganyan. Kasi po hindi ho tayo makagawa ng video ng manok kasi nga po sa ganito. So para i-answer natin ang question na bakit wala tayong update sa mga manok, ito mga kabrero, dahil po sa ganito. So daily life sharing, i-update natin ang dahilan mga kabrero. So ayan, para sa mga taong aware din sa ating sitwasyon mga kabrero. Maraming salamat sa patuloy nyong pagsabay dyan, and then premiere videos naming mag-asawa, sana po patuloy nyong suportahan, and then magbakas lang kayo mga kabrero dahil andito lang naman po kami. Hopefully okay lang naman kayo dyan mga kabrero. I-check ko rin kabrero ang kabilang bahay natin, at ito may nakita tayo sa kabilang bahay, yung alaga natin mga kabrero, nakita na natin. So pumupunta ito sa bahay mga kabrero, yung pusa na ito, maliit pa ito siya. Ang tawag namin dito is pingas, kasi may yung pingas yung tinga niya. So na siya, matanda na siya mga kabrero, 3 taon na. Nakilala pa rin ako mga kabrero, nung nakita niya ako nag-iingay siya. Ayan alam niyang magpahima sa akin eh. Nung nakita niya ako sa labas, kilala pa rin niya ako dito sa ayan mabait tong pusa na to, pinapakain namin to lagi. Maliit pa to noon, and then okay na siya ngayon.